Noong June 12, 2014, Thursday, sa intersection ng Visayas Avenue at Congressional Avenue sa Quezon City, si Enzo Pastor ay binaril at pinatay habang nagmamaneho ng isang truck kasama ang kanyang mekaniko na si Paulo Salazar. Ang insidente ay naganap nang lapitan siya ng isang armadong salarin at magpapaputok ng maraming beses. Ipinakita ng investigasyon na ang itinuturong gunman ay isang police officer habang ang utak sa likod ng pagpatay ay hindi mo aakalaing isa sa pinakamalapit sa puso ni Enzo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kwento ng isa sa mga pinakamalalaking trahedya sa mundo ng motorsports sa Pilipinas. Isang kwento ng tagumpay na nauwi sa trahedya at isang pamilyang naghahanap pa rin ng hustisya. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong 2004, nagkakilala si Enzo Pastor at Dalia Gregorio sa isang rave party. Ayon sa mga kaibigan nila, agad silang nagkapalagayan ng loob at simula noon ay hindi na sila nagkahiwalay. Sa paglipas ng panahon, naging mas matibay ang kanilang relasyon at nabiyayaan pa ng dalawang anak na lalaki. Si Enzo Pastor ay anak ng racing icon na si Tom Pastor. Bata pa lamang, nagpakita na si Enzo ng husay sa larangan ng racing. Noong 2013, siya ang naging first Filipino na sumali sa Euro Series Open Championship, kung saan nasungkit niya ang 4th place sa paligsahan. Nagdala rin siya ng karangalan sa bansa sa iba't ibang international competitions, kabilang ang Macau Grand Prix at Asian Formula 3 Series. Habang patuloy na nagpaprogress ang karir ni Enzo, lalo ring gumaganda ang kanilang relasyon ng kanyang asawa na si Dalia. Ang kanilang ugnayan ay lalong tumibay sa paglipas ng panahon. Ang buhay pamilya na ito ay naging mahalagang bahagi ng pagkatao ni Enzo, na pinagsasama ang kanyang pagmamahal sa racing at ang kanyang responsibilidad bilang isang mapagmahal na ama at asawa. July 2014, sumali si Enzo sa Asian V8 Championship habang patungo sila ni Paulo Salazar, ang kanyang assistant, sa Pampanga gamit ang tow truck. Noong madaling araw ng June 13, tumigil sila sa Congressional Avenue, Quezon City dahil sa red light. Habang nakahinto, isang motor ang huminto rin malapit sa kanila at binaril si Enzo na nasa driver's seat. Mabilis ang pangyayari. Narinig ang ilang putok ng baril at bumagsak si Enzo sa kanyang upuan. Kumalat ang balita kinabukasan, nagdadala ng pagkabigla sa motorsport community dahil sa pagkawala ng isa sa mga pinakamahusay na racer ng bansa. Ayon sa mga report, 2 salarin ang sakay ng isang motor na bumaril kay Enzo. Kahit na naisugod siya sa ospital, hindi na siya nakaligtas dahil sa mga tama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang assistant niya namang si Paulo ay sugatan din pero nakasurvive. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang hindi niya nakilala ang mga salarin dahil nakatakip ang mga muka ng mga ito. Ayon sa kanyang ama, si Enzo ay hindi lang magaling na racer. Isa siyang hands-on na ama, mabuting asawa, mapagmahal na kapatid at mabuting anak. Sobrang hirap para sa kanilang pamilya ang tanggapin ang kanyang pagkamatay. Matapos ang malagim na insidente, ibinurol si Enzo Pastor sa Santuario de San Antonio sa Makati. Pagkalipas ng isang linggo, nagbigay ng pabuya si dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte na isa ring kaibigan ni Enzo. Nag-alok siya ng 1 million pesos sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga salarin. Ayon kay Duterte, ang pabuya ay mula sa pondo ng mga negosyante sa Davao na orihinal na nakalaan para sa paghuli ng mga sindikato. Nangako rin siya na mananatiling kumpidensyal ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng leads. Sa isang interview, inihayag ni Duterte ang kanyang pagkadismaya. Anya, may promising career si Enzo at siya ay isang source of pride para sa bansa. Kaya hindi dapat natapos ang kanyang buhay na parang aso sa lansangan. Samantala, bago matapos ang buwan ng Hunyo, nagbigay naman ng pahayag si dating Pangulong Noynoy Aquino sa isang interview sa loob ng eroplano ng Philippine Airlines.
Sinabi niyang may mga good leads ang mga autoridad, ngunit limitado pa ang impormasyong maibabahagi dahil ongoing ang investigasyon. Ilang linggo ang lumipas at tila nanahimik ang investigasyon. Ngunit noong August 27, 2014, iniharap ng mga pulis ang dalawang suspek sa kaso. Ang mga ito ay sina Domingo Sandy de Guzman, isang negosyante na isa ring racing enthusiast, at si Edgar Angel, isang pulis. Ayon sa mga otoridad, si Sandy ang mastermind ng pagpatay habang si Angel naman ang gunman. Ang nakakagulat na bahagi, ang motibo ng krimen ay di umano'y isang love triangle. Sinabi ng mga autoridad na si Sandy ay may relasyon kay Dalia, ang asawa ni Enzo. Ang balitang ito ay gumulat sa high society ng Maynila, lalo't parehong galing sa maimpluwensyang pamilya sina Enzo at Dalia. Si Dalia Pastor ay great-granddaughter ni Don Ramon Roses, isa sa mga prominenteng pangalan sa Philippine media. Ang kanilang pamilya ang dating nagmamay-ari ng Manila Times at may mga negosyo sa iba't ibang industriya. Katulad ni Enzo, mahilig din si Dalia sa mga sasakyan. Nag-aral siya sa San Binild at noong makilala niya si Enzo, isa siyang full-time race car driver. Ang pagkahilig nila pareho sa karera ang naging pundasyon ng kanilang relasyon. Sa isang interview ng Top Gear Philippines, sinabi pa ni Dalia na si Enzo ang nagturo sa kanya ng maayos na pagmamaneho. Para sa kanya, si Enzo ay hindi lang kasosyo sa karera kundi mentor niya sa buhay. Ngunit kasunod ng mga revelasyong ito, nagkaroon ng pagdududa ang mga magulang ni Enzo laban kay Dalia. Ayon sa ina ni Enzo, noong madaling araw ng insidente, pinilit daw sila ni Dalia na huwag mag-report sa mga pulis. Anya, "No ma'am, don't go to the police. It's just a random shooting." Sa puntong iyon, nagsimulang magduda ang pamilya ni Enzo. Bakit mo pipigilan ang pag-report kung ang biktima ay sarili mong asawa? Pati si Paulo Salazar, ang assistant ni Enzo na saksi sa insidente, ay may kwento rin. Ayon sa kanya, bago mangyari ang pamamaril, tawag ng tawag si Dalia kay Enzo, paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan na sila at anong ruta ang tinatahak nila. Ito ay kakaiba, lalo't pamilyar naman si Enzo sa daan patungong Pampanga. Ayon sa yaya ng mga anak ni Enzo, si Chona Domen, madalas bumisita si Sandy de Guzman sa bahay nila tuwing nasa ibang bansa si Enzo para sa mga karera. Nadiskubre ni Chona na may relasyon sina Sandy at Dalia, na nauwi sa matinding away ng mag-asawa noong 2012. Ayon kay Chona, galit na galit si Enzo at binasag ang ilang gamit, ngunit nilinaw niyang hindi nanakit ng pisikal si Enzo kay Dalia. Pagkatapos ng away, dumating ang ina ni Dalia, si Valerie, na nagdala ng arnis at hinamon si Enzo na magpatayan sila gamit ang kutsilyo. Sa pahayag ni Chona, si Sandy ang posibleng nasa likod ng krimen. Ayon sa CIDG, si PO2 Edgar Angel, ang gunman, ay kusang umamin na binayaran siya ni Sandy ng 100,000 pesos upang patayin si Enzo. Dapat ay bago magpasko ng 2013 ito ginawa, pero natuloy lamang noong June 2014. Bagamat itinanggi ni Sandy ang paratang, maraming ebidensya ang nagsasabing may relasyon sila ni Dalia. Ayon sa mga ulat, madalas sundan ni Enzo ang dalawa para mahuli sila sa akto. Sa extrajudicial confession ni PO2 Edgar, kasama umano si Dalia sa plano at ipinakita pa ni Sandy ang mga litrato ni Dalia na may mga sugat para kumbinsihin si Edgar na ipatumba si Enzo. Ibinunyag din ng CIDG na bago pa makuha si PO2 Edgar, kinontak ni Sandy ang isa pang hitman, si Alvin Nadu, para sa parehong plano. Inamin ni Nadu na siya ay konektado kay Police Inspector Efren Oco at Borby Rivera, na parehong sangkot sa mga krimen. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Sandy at Dalia, buo ang kumpiyansa ng mga autoridad na malakas ang kanilang ebidensya, kabilang ang mga text messages ni Dalia na nagpapakita ng koneksyon kay Sandy bago ang pagpatay. Inakusahan ni Alvin Nadu si Inspector Oco na may koneksyon sa Osami Robbery Hold-Up Group. Sinabi niya na si Kapitan Borby ay gumagamit kay Oco para magdala ng hitman. Ayon kay Nadu, inalok siya ni Sandy ng 200,000 pesos para patayin si Enzo, ngunit tumanggi siya dahil gusto niya ng mas mataas na bayad. Samantala,
noong August 27, 2014, biglang nawala ang Facebook account ni Dalia at ang kanyang ama ay humarap sa media. Ipinagtanggol ang inosenteng imahe ng anak. Si Sandy, na kinasuhan ng illegal possession of firearms imbis na murder, ay nakapagpiyansa sa halagang 80,000 pesos. Habang naghihintay ang murder case, binawi ni PO2 Edgar Angel ang kanyang naunang confession at sinabing pinilit lamang siya ng mga pulis. Subalit ayon kay Chief Superintendent Richard Albano, may video at medical check-up na nagpapatunay na walang pilitang naganap. Noong June 12, 2014, base sa CCTV footage, nakita si PO2 Edgar sa Magallanes Mall parking lot, kinuha ang motor na ibinigay ni Sandy at nakatanggap ng mensahe na patayin ang driver ng truck. Hindi alam ni Edgar na ang matandang lalaki ay assistant ni Enzo. Sinundan niya ang truck hanggang sa intersection ng Visayas at Congressional Avenue kung saan binaril niya si Enzo na nasa driver seat. Sa kabila ng ebidensya, nagtago sina Dalia at Sandy. Sa ika-100 days ng pagkamatay ni Enzo, humiling ang kanyang mga magulang na makuha ang kustodya ng kanyang mga anak na nooy 6 at 9 years old. Pinagbawalan ng pamilya ni Dalia ang pamilya ni Enzo na makita ang mga bata. Sa kanilang panig, naniniwala ang mga pastor na ang layunin ng pamilya ni Dalia ay kontrolin ang mga ari-arian at negosyo na mamanahin ng mga bata. Sa kabila nito, iginiit ng pamilya ni Dalia na sila ang mas may karapatan sa mga bata ayon sa batas. Kasabay nito, nanawagan si Remy Pastor kay Dalia na ibalik sa kanila ang abo ni Enzo, ngunit hindi sila sinagot. Lumabas din ang ulat na maaaring nakalabas na ng bansa si Dalia at nagtago sa Visayas o Malaysia. Noong November 2014, naglabas ng arrest warrant laban kay Dalia si Assistant Prosecutor Susan Villanueva. Sa kabila nito, patuloy siyang nagtatago at kalaunan ay inilista ang kanyang muka sa Interpol wanted list. Lumabas ang balita mula sa informant na si Dalia ay nagtatago sa Kota Kinabalu, Malaysia gamit ang bagong identity bilang Amanda Maragit matapos magpakasal sa isang Indonesian national. Samantala, nag-alok ng 1 million pesos si Tom Pastor bilang pabuya para sa impormasyon sa kinaroroonan ni Sandy. Noong December 3, 2015, natunton ng NBI si Sandy sa isang hotel sa Dasmariñas, Cavite gamit ang alias na Dennis Gregorio. Kalaunan, nagpalit pa ito ng bagong pangalan bilang Antoinette Gregorio. Habang hinihintay ang paglilitis, parehong nagtangka si Sandy at ang gunman na si PO2 Edgar Angel na magpiyansa noong 2017, ngunit ibinasura ng korte ang kanilang petisyon. Sa gitna ng pandemya, patuloy na nananawagan ang pamilya ni Enzo para sa hustisya habang patuloy ang mga akusado sa pagtatago. Noong March 2020, nagulat ang pamilya ni Enzo nang ibasura ng Court of Appeals ang kasong parricide na isinampalaban kay Dalia. Sa desisyon ng Associate Justice na si Franchito, sinabi na walang sapat na ebidensya para patunayan ang kaugnayan ni Dalia sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil dito, pinawalang bisa rin ang arrest warrant at hold departure order laban kay Dalia. Tungkol naman sa mga pulis na idinamay ni Nadu, inireport ng PNP na sinibak ang 15 na pulis mula sa La Loma Police Station dahil sa kanilang pagkakasangkot sa robbery at kidnapping. Ang lifestyle check na isinagawa sa kanila ay nagpakita na milyonaryo ang mga pulis na ito. Noong August 6, 2017, si Borby Rivera na dinamay ni Nadu ay pinatay ng isang hindi pa kilalang gunman sa harap ng ospital. Hindi na siya naisugod dahil agad siyang namatay. Hanggang sa kasalukuyan, nakakulong pa rin sina Sandy at Edgar habang naghihintay ng paglilitis. Samantala, hindi pa rin natutunton ang kinaroroonan ni Dalia na kilala na ngayon bilang si Amanda Marit at hindi malinaw kung siya ay nasa Indonesia pa. Bukod sa pagkabasura ng kaso laban kay Dalia, isang malaking dagok na naman ang naranasan ng pamilya Pastor nang igawad ni Associate Justice Ramon Garcia ang full custody ng dalawang anak ni Enzo sa mga magulang ni Dalia. Hanggang ngayon, hindi pa rin naibabalik sa pamilya ni Enzo ang abo ng kanilang mahal sa buhay.
Kung nakinig ka at natapos mo ang video na ito, maraming salamat sa panunood. Kung may mga crime stories ka na gusto mong gawan naming ng same type of content, ipaalam mo sa comment section below. Muli, maraming salamat sa iyong pagsuporta.